Sinipag na naman nga ang buntis na ito mag-mini vlog, kaya naman tara samahan niyo ako sa aking panibagong araw. Yung repolyo nga na binili ko, eto't lulutuin ko na at nilabas ko na nga rin yung isda. Masarap kasi talaga kumain ng isda pagka meron ng kaparis na gulay. Sinimot ko na nga muna yung natirang mantika doon dahil nga sayang at mahal pa naman ngayon ng olive oil. Eto nga lulutuin ko, yung asawa ko yung mga pinaghiwa ko nito kasi pagka ganitong ako yung magluluto, siya yung pinaghihiwa ko. Nagisa lang ako dyan ng sibuyas bawang, din sinunod ko na nga itong karne at dito naman sa piprituhin kong isda, use oil lang yung gagamitin ko. Pag pinagprituhan kasi talaga ng manok, tinatabi-tabi ko lang siya kasi ginagamit ko pang prito ng isda. Sa mga ganitong lutuan nga, para hindi madikit, paiinitin mo muna bago nga lalagyan ng mantika, tapos painitin mo ulit yung mantika para hindi didikit yung isda. Bihira na kasi ako gumamit ngayon ng mga non-stick pan. Ito na talaga yung pang araw-araw na ginagamit ko ngayon. Yung iba nga na i-let go ko na. Pero meron pa naman ako dito mga naiwan kasi may mga mahirap talagang i-let go. Ang hirap din naman i-keep lahat kasi wala na akong paglalagyan nito mga bago kong lutuan. At ito na nga yung aking ginisang repolyo at pritong galonggong. Napasarap na naman nga ang kain ko nito. Pagkatapos namin kumain, maya-maya, ito tagplansya naman yung asawa ko. Siya na talaga yung pinagplansya ko nito dahil ako nga ang naglaban nitong lahat. Siya talaga yung nakatoka sa paglalaba at pagpaplansya ng mga damit ni baby. Kasi ito hindi to pwedeng i-washing, talagang hand wash lang. Kaso sa sobrang dami niya nang ginagawa, naawa na ako. Kasi minsan pag napagod na ako sa mga gawain ko maghapon, siya na yung nagluluto sa gabi. Kaya ako na yung nagkusot ng lahat ng damit ni baby at sabi ko sa kanya, kahit pagpaplansya na lang at hindi naman kailangan biglaan. Kaya nung nakaraan, lahat nga ng lampin plinansya niya at saka yung mga pranela. At ito naman, puro naman tubaruan. Yung iba nga bukas ulit. Fast forward naman ito kinabukasan, papasok na nga siya sa trabaho. Nakapag-asikaso na nga siya dyan. Bali na alimpungatan na lang ako bago siya pumasok. Bago na nga itong pambalot niya ng motor kasi nga nung day off niya, nagkabit siya nitong top box. Sinong mister ang hindi sisipagi magplansya at mag-asikaso dito sa bahay pagka ganito ka-spoiled ng asawa? Char! Ang laki na kaya ng gastos ko dito sa motor niya. Sa motor pa nga lang. Tapos bukod pa to mga pinagkakabit niya rito sa motor na to. Nung nakaraan nga lang nag-check out pa ako nitong spider jacket para nga kapareho nitong helmet niya. Lately nga panay tingin ng side mirror at saka bagong mug. Sabi ko sa kanayan at hindi tayo lalo makakaipon nito. Ito lang din talaga yung nagustuhan ko rito kasi hindi niya na kailangan pang umalis ng mas maaga at hindi niya na kailangan pang mag-antay ng matagal sa kanto para makasakay. Pagkaalis niya nga nagligpit lang muna ako ng higaan at ito maglalagay muna ako ng body oil dito sa tiyan. Ginagawa ko nga to pagka ganitong kagigising ko lang sa umaga bago matulog at saka pagka minsan aalala ko. Siguro mga 3 to 4 times a day para nga iwas daw stretch marks. Pero ang stretch marks naman kasi natural talaga yon lalo na pagka ganito nababanat yung balat natin. Sa una kong pagbubuntis, hindi ako nagkaroon. Doon sa pangalawa ko, nagkaroon nga ako kasi sobrang laki ko talaga noon. Pero pagka ganito nga 7 months na yung tiyan ko, turning to 8 months, nagkakaroon na ako. Pero ngayon nga wala pa naman. At tingin ko nga nakatulong talaga yung body oil na yun. Nung una nga yung ginagamit ko, yung Buds and Blooms. Mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Sobrang dami ko na talagang labahin. Kaya naman eto, magsasalang na ako kasi mainit naman ngayong araw. Ito talaga yung masarap sa pagkakaroon ng washing machine kasi hindi ka na mapapagod sa paglalaba tulad nga ngayong buntis ako. Para habang umiikot to, maglilinis nga muna ako dito sa may sala. So eto, nagligpit-ligpit nga lang muna ako dito at ito nga yung karton na pinaglagyan nung binili kong jacket para sa asawa ko. At maya-maya nga hindi pa ako natatapos magligpit, biglangan dumating itong isa kong parcel. Hindi pa kasi ako nakakabili ng laundry basket ni baby, kaya ito yung binili ko, yung natutupi para nga less space. Ito yung laundry basket na sinasabit lang at gagawan ko nga to ng separate video sa susunod. At balik na nga tayo dito sa ginagawa ko, ligpit-ligpit nga lang muna ako dyan para nga luminis dito sa may sala. Dito lang naman palaging makalat sa may sala, doon naman banda sa may lamesa, sa may kusina, hindi naman. Pagkatapos ko nga magligpit-ligpit, kinusot ko naman tong mga basahan na ginagamit ng asawa ko doon sa motor niya. Naku, masipag lang yung magpunas ng motor pero yung mga basahan niya kung san-san niya lang sinasabit, kaya ito pinaglalabhan ko na. At yun lang muna mga Mars at Parsi, salamat sa panonood. Please like and share this video.